Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya na'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagpapakita ng ating mahal na ina, si Maria, doon sa Lourdes, France. Siya'y nagpakita sa isang simpleng bata, si Bernadette Soubirous, na sakitin din. Nakita siya, itong bata, habang kumukuha siya ng mga kahoy. At ang ating mahal na ina ay nagpakita for 18 times. Inutusan si Bernadette Soubirous na maghukay doon sa kuweba. At dito nag-umpisa na umapaw ang tubig. Nag-umpisa na parang putik muna. Siya'y inanyayahan ng ating mahal na ina na inumin ang malabong putik. At siya ay sumunod, naniwala dahil dito, gumaling siya sa kanyang sakit. Hanggang kalaunan, biglang naging malinis, malinaw ang tubig na ito na hanggang ngayon pinagmumulan ng kagalingan ng napakaraming tao. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ang ating mahal na ina ay tunay na nagmamalasakit sa atin, lalong-lalo na sa ating mga dumadaan sa sakit at karamdaman. Mapagmahal ang Diyos dahil binigyan tayo ng isang mahal na ina na nasa langit, si Maria, na walang sawang nagdarasal at nananalangin para sa atin. Para tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap sa grasya ng banal na misa, muli tayo ay magpakumbaba, hilingin natin ang kanyang awa, pagpapatawad sa ating mga kasalanan na nagiging dahilan din ng ating sakit ng pangangatawan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinisinissang ina ng Diyos, at kami dinadalangin niyang makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal,
wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong ako ang Panginoon, ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang papala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, 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 alleluia. Birhen Mariang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas upang sa iyo ay mahayag ang pag-ibig niyang tapat. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, may kasalan sa Cana, Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon may 6 na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangreliyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit,
ipinaghuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea, ang siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At I pray that you are still well. If you are not well, please stay rested. At habang kayo po ay nagpapahinga, kayo po mga kapatid namin na nasa kanila mga kabahayan, please do not worry. Isa pong dahilan bakit hindi kayo gumagaling ay dahil sa inyong pag-aalala. At sa atin naman pong mga sumusubaybay sa ating banal na misa, mga kapatid naman natin na araw-araw nagtatrabaho, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating banal na misa. Alam ko po marami sa inyo habang kayo'y naghahanda, bago kayo pumasok sa inyong mga trabaho, yung mga iba nagmamaneho, please be at peace. Relax lang po kayo. Huwag din po kayong mag-alala. Naway, ang salita ng Diyos, ang salita dito sa banal na misa, ang ating mga aral ay magbigay sa inyo ng panibagong lakas at inspirasyon para magawa nyo ang kailangan nyong gawin at para mabasbasan ang inyong mga pamilya. Amen? Alam niyo po ba kung anong pinakaunang-unang milagro na ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan? Hindi po ito tungkol sa pagpapagaling ng may sakit. Hindi po ito tungkol sa pagbubuhay ng patay. Hindi po ito tungkol sa pagpaparami ng pagkain o pagpapabusog ng mga taong gutom. Do mahalaga po ang mga bagay na yan. Pero kung nakinig po kayo na mabuti sa ating nabasang Ebanghelyo, nalaman natin ang unang-unang milagro na ginawa ni Jesus ay yung pagbabago ng tubig naging itong alak. Ang unang milagrong ginawa ng ating Panginoon, ang unang kababalaghan na naranasan ng kanyang mga alagad, kaya sila ay naniwala daw, ay sa isang kasalan. The first miracle happened in a wedding. The first miracle is when Jesus turned water into wine. Napaka-imposible pero ginawang posible ng Panginoon. Pero, alam niyo po ba, hindi naman kasama itong milagrong ito sa plano ng Diyos. Hindi naman talaga nakaplano na gumawa ng isang himala ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus wasn't supposed to create a miracle here in this scene. Jesus wasn't supposed to make water into wine. Inamin naman niya dito sa kanyang ina, narinig niyo po, sabi niya, hindi ko pa oras, hindi ko pa panahon. Wala pa sa schedule ng Panginoon ang pagpapakita niya ng himala. Pero, bakit napagawa ng milagro ang ating Panginoong Hesukristo? Ito ay dahil sa pakiusap ng kanyang ina, si Maria. At ito po ang mabuting balita, hindi po ba mga kapatid? Dahil sa pakikiusap ng ina ng Diyos, kahit na hindi pa panahon, gumawa ng panahon ang Diyos para ang imposible ay maging posible. Kaya sa tulong ni Maria, tayong mga nangangailangan ay makakaranas din ng tulong sa pamamagitan ng anak ng Diyos, si Jesus. At isa pong mabuting balita yan. Minsan, kahit na hindi tayo magsabi sa ating mga pangangailangan, alam ni Maria ang ating paghihirap. Balikan niyo man po ang ating ebanghelyo. Napakagandang detalye nito. Hindi naman po lumapit yung mga kinasal kay Maria. Wala po nagsabi sa ating mahal na ina na may problema sila, na naubusan na sila ng alak. Napansin ni Maria na wala na silang ihahandang alak. At sa kanyang sariling inisyatibo, sa kanyang pagmamalasakit
dito sa mga kinasal. Kaya lumapit siya sa kanyang anak si Jesus para humiling at humingi ng tulong. Parang kamukha po ni Maria ang Diyos. Hindi po ba? Di ba? Sabi ni Jesus, alam na ng iyong Diyos amang nasa langit ang inyong kailangan bago nyo pa man sabihin. Kahit na hindi kayo magsalita, kahit na wala kayong sabihin, alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Kaya naman, mga kapatid, huwag kang mag-alala. Do not worry. Hindi lang naman ang Diyos ang nakakakita sa iyong paghihirap. Amen? Pati ang ating mahal na ina, si Maria, alam niya ang problema mo. Alam niya ang bigat, ang pagsubok na pinagdadaanan mo. At gagawin ni Maria ng ating ina ang lahat para mapuno ang pangangailangan mo. Ang simbolo po ng mga 6 na tapayan ay ibig sabihin may kulang. 6 for the Jews is a symbol of lacking, of imperfection. Kaya nga po, di ba, ang simbolo ng demonyo, 666, may kulang. Pero, dun sa kulang, sinong nagpuno? Ang ating Panginoong Hesukristo. Nung napuno yung 6, nagkaroon ng pang-7. At sino po yung pang-7? Yung nagpuno, ang ating Panginoong Hesukristo. 7 for the Jews is a symbol now of perfection and completion. Di po ba? Nung natapos po ang lahat, ginawa ng Diyos Ama, di ba nagpahinga siya, ibig sabihin tapos na yung trabaho. Naganap na, napuno na. This is why Jesus is presented to us as the fulfillment of our needs and of our desires. Nakakalubag ng loob, nakakalakas din ang ating damdamin, ating puso, ng ating mga kaluluwa, na alam mo na kahit na hindi ka humiling, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit na wala kang sabihin, meron ng ginagawa ang Diyos para matulungan ka. Paano pa kaya kung hihiling tayo? Mas marami pang grasya at pagpapala ang ating tatanggapin. Hindi po ba? Minsan, nakakalungkot, yung ating mga kapatid na Kristiyano, isa pong palaging binubutas nila o pinupuna sa ating yan. Tayo pong mga Katoliko. Sinasabi nila, hindi naman dapat tayo magdasal kay Maria. Wala naman po na nakasulat sa Biblia na dapat tayo ay humingi ng tulong kay Maria. Sa susunod po kung may kaibigan kayo na born again o ibang sekta, pag nilalait ang ating mahal na ina, pag dinadown o pinupuna ang ating pananampalataya, lalong-lalo na sa ating paglapit kay Maria. Pakita nyo po, pabasa nyo itong ebanghelyong ito galing kay San Juan. Ng ating mahal na ina ang gumawa ng paraan para magkaroon ng milagro, para hindi mapahiya yung mga tao. Isipin niyo po, ganyan kalakas si Maria sa Diyos, na kahit na hindi pa daw nakapanahon, walang schedule, gumawa si Jesus ng paraan para makatulong. Why do we pray to Mary? Not to worship Mary. Definitely, we do not do that. But we pray to Mary to ask for her intercession. Humihiling lang tayo ng tulong sa Kanya. Ang tanong ko po, masama po ba yon na humiling ng tulong? We have seen how Jesus would bend space and time to accommodate the request of her mother. Wouldn't we go to the Mother of God to ask for her help and intercession? Kahit na wala sa plano ng Diyos, tingnan niyo po, binaluktot niya ang oras, ang mundo, para mapagbigyan lang niya ang kanyang ina. Ganyan po kamahal ni Jesus, si Maria. At ganyan tayo kamahal ng ating mahal na ina, na palagi din tayong inaalala at iniisip. Ang pagpapakita po
ni Maria sa Lourdes, France, ay isa pa rin pong tanda na hanggang ngayon, hindi niya tayo nakakalimutan. Sa pamamagitan po ng tubig na dumaloy dito sa groto, dito sa kuweba, hanggang ngayon po patuloy ito, no? Napakalakas po ng agos dito po sa groto, dito sa Lourdes, France. Ang dami pong mga gumagaling. Kay buti po ni Maria. At ganyan tayo talaga kamahal ng Diyos, na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pinapagaling niya tayo hanggang ngayon. Isa po ako sa saksi at magpapatotoo nito na meron pong milagro sa Lourdes, France. Nung ako po ay pinala na makapag-pilgrimage, makapunta doon sa Lourdes, kasalukuyan po may frozen shoulder ako. Hindi ko po alam kung ano yung dahilan bakit binigyan ako ng frozen shoulder ng Diyos, kasi napakasakit po, hindi ko po maitaas. Hanggang ganito lang po ang aking pong pwedeng itaas sa aking balikat. Napakasakit po, hindi po ako makatulog paggabi, ginawa ko na po ang lahat, pumunta na po ako sa chiropractor, no? Pinagbabali-bali na po niya ang aking katawan, nagpamasahe na po ako, pumunta po ako sa mga doktor, nag-therapy po ako, uminom po ako ng mga iba't ibang gamot, pero kahit na anong gawin ko, hindi ko pa rin po mataas. Napakasakit po ng aking kamay at balikat. Pero nung pagdating ko po doon sa Lourdes, France, nagdasal ako, ininom ko po yung tubig, yung aking ina. No? Pinaliguan pa ako doon sa tubig, hinimas-himas ang aking pambalikat. Alam niyo po, pagka-uwi ko, natataas ko na po, nadidiretso ko na. Tingnan niyo po, yan po pala yung dahilan, bakit binigyan ako ng napakasakit na karamdaman ng Diyos. Para magpatotoo sa inyo na merong isang Diyos na kaya niyang gawin ang imposible kung lalapit ka sa Kanya, kung magtitiwala ka sa Kanya. Meron pong isang lumapit sa akin dito, nagpapapray over din po, siya'y nabubulag. Sakto po, meron pang natirang tubig sa akin, kaya pinahiran ko pong kanyang mata. Nabigla po ako dahil mga last 2 weeks ago, nagsimba muli siya, lumapit po sa akin at sabi niya, Father, salamat po, nakakakita na ako. Ako po'y nangilabot dahil pumunta siya dito, siya po ay hinahawakan, siya ginagabayan, pero bumalik siya dito, malinaw na ang kanyang mata. Kaya, yan po ay tanda ng pagpapatotoo na meron tayong isang Diyos na gagawin niya ang lahat para tayo gumaling, para tayo ay bumuti. Kung napakabisa na panalangin ng ating mahal na ina, bakit tayo hindi lumapit sa Kanya? Kaya kapatid, anong magandang dasal? Huwag ka lang humiling, magpasalamat ka na. Dahil pag ikaw ay nagpapasalamat, isa rin yang tanda at simbolo na ikaw ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Amen? Begin your prayer by thanking the Lord. And remember that gratefulness also is a medicine. Pag ikaw ay nagpapasalamat, nawawala ang inyong takot, ang iyong pag-aalala, at dyan gumagaan ang iyong pakiramdam. Kaya po, sa banal na misang ito, muli, tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sabihin natin sa ating mahal na ina, Mama Mary, salamat po. Salamat, naway tulungan niyo kami maging malapit kay Jesus dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng aming lakas, kagalingan at buhay. Amen. Tumayo po tayo. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak, at aming ding ina, tumatawag kami sa iyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit,
Naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang pagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggugunita namin sa mahal na Birhen, humihiling kami sa aming paghahain ay lakipan mo ng kaputuan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumidingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, at sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay papalarin na pumunta sa ibang bansa, and I am inviting you, kung meron din po kayong budget, I will be going to Europe for a pilgrimage on November 10 to 23. At hindi lang po tayo pupunta sa Vatican, pero sa Fatima at sa Lourdes. Makikita niyo po ang pagkakaiba ng mga pumupunta sa Fatima at sa Lourdes. Ang mga bumibisita sa Fatima ay mga purong Katoliko. Bakit sila pumupunta sa Fatima? Sila po ay nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ang mga pumupunta sa Fatima ay nananalangin para sa pagbabagong buhay. People who go to Fatima pray for the conversion of sinners, for the conversion of souls. Dahil sa Fatima po, ang Russia na dating komunista ay nagbalik loob sa Diyos. Naging Orthodox po sila. Pero, ang mga pumupunta naman po sa Lourdes, kahit hindi po sila Katoliko, pumupunta sila doon para saan? Anong hiling? Para po sa kagalingan. Not necessarily that you need to be Catholic. Marami po, Christian, meron din po mga Buddhist, iba-iba. Kasi po, pag sakit ng pinag-uusapan, wala na pong religion yan, hindi po ba? At ang mga gumagaling po doon sa Lourdes, mapapansin niyo, sa kanilang pasasalamat, ang ginagawa nila ay sila'y naglilingkod. Makakakita po kayo ng mga parang karwahe o cart, no? Merong tumutulong, may nagtutulak nitong mga cart, yung mga tumutulong po doon, mga gumaling. At yung mga nandun sa nakasakay sa cart ay mga may sakit. So, yan po ay panata ng mga taong gumaling doon sa Lourdes. Natandaan niyo po, para ikaw ay gumaling, nag-uumpisa yan sa iyong kalooban, sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa. Kapag mabuti ang nasa loob mo, hindi malayo, magiging mabuti din ang nasa labas mo, ang iyong pangangatawan. Yan nga po ang aking assignment sa inyo, para po sa mga gustong gumaling sa inyo, pagnilayan niyo po, ano ba yung kailangan mong pagsisihan sa iyong buhay? Ano bang kailangan na baguhin mo sa iyong pag-uugali? O kung wala ka namang sakit, baka ikaw yung nagiging dahilan ng sakit ng iba. Hindi po ba? You may be well, but you may be the reason why other people get sick. So maganda din pong pagnilayan. Ako ba? Ano ba yung kailangan kong baguhin sa aking pag-uugali? Ano ba yung kailangan kong pagsisihan sa aking sarili? Remember, my dear friends, you do not live forever. You are not healthy always. Maaaring ngayon malakas ka, pero darating ang araw, mamumunga yung iyong masamang ugali. Magkakasakit at magkakasakit ka din. Kaya, para pagdating ng panahon, sa kinabukasan, ay matiis mo, malampasan mo ng mga pagsubok. Ngayon pa lang, nagsumikap kang magpakabuti. So ask yourself that question and reflect. What do I need to change in my attitude? What do I need to repent in my life? Pag malinis ang iyong kalooban, magiging mas magaan at malusog ang iyong pangangatawan. Patuloy po tayo na lumapit sa ating mahal na ina, ang Birhen na nagpakita doon sa Lourdes. Sabi ko nga po, kung talaga nagtitiwala ka sa Diyos, magandang dasal at dalangin, ngayon pa lang magpasalamat ka na. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.